Day. Okay, go Brad, go. Yeah. Go, Pastor. Sakto yan. Sakto yung nabanggit ni Brad Ted. Paano ka mananatiling tapat kapag, alam mo yon yung perseverance ang topic natin. Yung hindi nawawala yung problema, hindi sinasagot seemingly yung dasal mo. Okay? And then, nasa matindi kang pinagdadaanan, pagdurusa. At ito po yung mga pagsubok na hindi dulot ng kasamaan. Kasi po, kung meron kang ginagawang mali, at merong matinding nangyari sa'yo, yun po ay tinatawag na consequence. Pero what if wala ka namang ginagawa? Okay? Nagtitiis ka lang, ginagawa mo yung tama. May sagot dyan si Santiago, si James, kapatid to ni Jesus. Sa 1.12 ng Santiago, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Alam niyo po, si James ay sumulat sa mga Kristiyanong nakakalat sa buong Middle East during the time. Persecuted sila, hirap sa buhay, tempted na silang sumuko kasi pinapakain ng buhay sa mga leon sila pag nahuhuli. Okay? Hindi rin po ito mayayaman, hindi sila komportable, pero sinabi ni James, consider it pure joy. Sa mga naunang bersikulo, sabi, consider it pure joy, matuwa raw tayo pag may trials tayong pinagdadaanan. Hindi dahil masaya ang trial, kundi dahil may purpose to. Una po, perseverance is a proof of a genuine faith. Sabi doon, blessed is the one who persevere under trials. Hindi sinabing blessed ang walang problema. Hindi sinabi ni James na blessed ka pagka mabilis ka makatakas sa problema. Hindi, sabi niya, blessed ang nagpapatuloy. Blessed ang naninindigan. Blessed ang talagang tumatayo sa isang matinding pundasyon na merong righteousness na tinatawag. Alam mo po yung word na perseverance sa Greek? To remain under pressure without quitting. Yun po ibig sabihin nun. So again po, yung faith is not proven when life is easy. Pag maganda ang buhay, madaling sabihin, may Diyos ako, mabait ang Diyos. Faith is proven when life is hard. Hindi ka blessed dahil wala kang problema. Blessed ka dahil hindi ka sumusuko. Pangalawa, trials are test. They are not punishment. Again kung consequence po ng sin, tinuturuan ka ni Lord magbago. Pero kung trials po, ibig sabihin, wala ka namang ginagawang masama. Patuloy kang gumagawang mabuti, bakit may paghihirap? Sabi doon kasi, ang trials daw po is a test. Any produktong lumabas sa market, kailangan i-test. Merong mga quality test na tinatawag bago ka ilabas sa merkado. Kasi po, kung walang testing, hindi mo pagkakatiwalaan ang isang produkto. At the cellphone na to, may drop test na tinatawag. Ilang beses bababagsak, kailangan para mabasag ang screen. So, testing are important to prove po na ito ay genuine at ito ay tatagal. And lastly, gusto ko lang po kayo encourage. Ang testing po, okay, ay may reward. Nire-refine niya yung character natin, pinapalalim niya yung pananampalataya natin, minamature na niya yung faith natin. Kaya laging natin ginagamit na illustration, parang gold sa apoy, hindi sinusunog para sirain, sinusunog para linisin, para maging puro. Kaya po yung pangako na yan, yung promise, you will receive the crown of life. Sabi ni James sa mga susunod na bersikulo. May reward po ang perseverance, hindi immediate, maaaring hindi visible sa mata, maaaring hindi temporal dito sa lupa, crown of life, symbol of victory, eternal reward, life with God throughout eternity. So hindi sayang po ang pagtitiis mo, hindi na sayang ang luha mo, hindi nawawala yung pananatili mong tapat sa trabaho mo at hindi mo ginagaya ang mga illegal at mga immoral na gawain dyan sa paligid mo kahit madaling gawin. Santiago 1.12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Tayo manalangin, Panginoon, talagang mundo na to, sabi mo nga, in this world you'll have troubles. But praise God, sabi mo rin, you have overcome the world. Kaya Panginoon, sa mga nananatiling tapat, kahit sa kabila na pagkakataon at oportunidad, mandaya, manggulang, okay, makapag-corrupt, Lord, tulungan mo silang manatiling tapat because blessed is the one who persevere till the end. Thank you, Lord, sa mga kababayan namin, Lord, na patuloy nagdadasal sa pagbabago ng aming bansa. At patuloy mo silang bigyan ng pag-asa na one day, Lord, ang kabutihan mo mamamaya pa. Brad Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.